Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure. 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments. GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Less than 3% ang GDP napunta sa mga ghost flood control projects, mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. After 2 years, nanakawan tayo ulit. Okay, without much further ado, let us welcome our special guest today, the gentleman from Caloocan, yung tawag, di ba? The Honorable Congressman Erice. Okay, please. Egay. Egay na, sige, Egay. Okay. Good morning po. Yung bansa po natin ngayon talagang nasa crossroad at nasa crisis. Kitang-kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue. Nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Yung third quarter po is about 3.9% at yung fourth quarter 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure sa ating bansa. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung PATS Eye, nakikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado sapagkat ito po ay sinisimulang
himayin at pag-aralan Enero pa lang ng taon. For example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan na yan sa sa mga ahensya doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga national offices. Pagkatapos, sa kaya pa lang yan dadalhin sa DBM at aaprubahan ng kabinete, aaprubahan ng presidente. Pagkatapos pong pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin niyan? Daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Ano po ibig sabihin niyan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang hula ko po, may projection, by first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. Lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Babe Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagbitin. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay minadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo maalaman kung ano direksyon. Ginagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon?
Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion. Pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rati, panayang banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara, yung ba ang Senado? No, binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, tahimik na rin. So ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, pero after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na, si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, and tsaka si Leviste, no? Eh kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napakasimple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na. Sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan nyo lang yung mga proyekto. Malalaman nyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung standards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano balita niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam niyo po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM, na wipe out po lahat itong $7 billion na.